Hello mga mare, tara samahan niyo ako at ito na yung pinakamatagal kong inaantay ang mapagawa itong CR namin. Bali mga mare, ang discarding ginawa natin dito, utay-utay yung mga pagbili natin ng materyales dahil wala tayong pambigla. Dahil pag binigla natin ito mga mare, baka mabigla rin tayo sa sobrang gastos. Alam naman natin hindi biro magpagawa ng bahay. Kaya inuutay-utay na lang talaga namin mag-asawa pagbili ng materyales para maunti-unti din mapagawa at mapaganda tong bahay namin. Bali mga mare, 2021 pa kasi kami lumipat dito. So 4 na taon na talagang ganyan yung CR namin. Sabi ko nga okay lang kahit matagal, ayokong madiliin kasi nga gusto kong ma-achieve yung CR na pangarap. So finally, ito na nga mga mare, sa hinaba-haba ng prosesyon, nakompleto na natin lahat ng materyales na kakailanganin para ma-achieve yung CR na pangarap ko. So ayun na nga mga mare, nag-canvas ako ng gagawa ng aking CR. Okay naman sa akin yung mga presyo na sinabi nila, kaso ayoko kasi talagang magsisi sa huli, kaya mas pinili ko talagang etong kapatid ko na lang talaga ang kunin kong gagawa. Mas panatag kasi tayo dito mga mare. Pero kahit alam ko naman na magaling to, sinabihan ko pa din siya na kuya ayusin mo kasi pangarap ko yung CR na yan. At yun na nga mga mare, hindi naman niya ako binigo, talagang inayos niya. May project kasi silang ginagawa ngayon mga mare, yung eskwelahan, siningit niya lang talaga ako. Comment na lang po sa mga gusto magpagawa dyan. So ayun na nga mga mare, balik na tayo sa pagpapagawa ng CR. Lahat ng nagastos na materyales dito mga mare, pati labor, nilista ko talaga lahat para na monitor namin yung expenses. Grabe mga mare, hindi ko lang ine-expect na yung batang palipat-lipat ng bahay dati. Ito at nagpapagawa na ng sariling CR. Bata pa lang kasi ako mga mare, palipat-lipat na rin talaga kami ng bahay, wala kasi kami sariling tahanan. Sabi ko nga talaga kapag lumaki ako, pangarap ko talaga magkaroon ako ng sarili kong bahay at ayoko maranasan ng anak ko yung mga naranasan namin noon dati. Kapag ayaw na ng may-ari ng bahay, bigla ka na lang papalayasin. Sobrang hirap ng dinanas ko nun mga mare. Every year, palipat-lipat kami ng bahay. Kaya laking pasalamat ko talaga nung nagkaroon ng pre-selling dito malapit sa amin. Nung una nga mga mare, parang hindi legit kasi kailangan mo muna maglabas ng pera, i-reserve mo yung bahay kahit hindi mo pa natitira. Continuous na yung monthly payment namin ng mga mare kahit binobuldoser pa lang yung lupa, wala pang nakatayong mga bahay. Sa loob ng 4 na taon mga mare ng pagbabayad namin ng monthly, tsaka lang namin natiran. 2016 kasi ako nagpa-reserve nito, month of November. Tapos inalo ko na rin dun sa isang kapatid ko, sabi ko kumuha na rin siya. Nung una nga parang ayaw pa niya. Tapos pinakausap ko na lang siya dun sa agent para maliwanagan siya. Marami nga nagsasabing marites mga mare na pangit daw ang rento-on. Kasi sabi nga nila, uugod-ugod ka na nga daw, hindi mo pa tapos bayaran. Pero yung mga umattend ng seminar at nakakuha ng rento-on unit, alam nilang hindi totoo yun. Hindi naman kasi sinabing pag 30 years kang magdudusang bayaran yung inutang mong bahay. Nasa sariling palad na lang talaga natin mga mare kung paano natin papaisiin yung taon. Tapos ang kinaganda pa nito mga mare, may MRA to. Just in case nag-pass away yung nag-loan ng bahay, yung kanyang mga beneficiaries or defendants, wala nang babayaran, fully paid na agad, aantayin na lang nila yung titulo. Ito yung pinakamagandang insurance mga mare na hindi na kailangang ipasa sa mga kamag-anak na naiwan. Ang atraso natin. O diba, san ka pa, instant house and lot. By the way mga mare, pass forward, pangatlong araw na ng paggawa ng aking CR. Bale, itatiles na ni kuya yung flooring ng CR dyan. Kaya ayan, nagbibistay muna sila. Bale, yung sa buhangin natin mga mare, kung mapapansin nyo nakasako, nabili kasi natin yan sa kapitbahay. Excess nila yan nung nagpagawa sila ng kanilang harapan. Naka-discount agad tayo dun sa materialis niyan mga mare. Kung hindi ako nagkakamali, na sa 2,000 na ata ang isang elf ngayon ng buhangin. Tapos yan mga mare, lagpas ata ng kalahating elf yan. Nabili lang natin siya sa halagang 450. Saktong-sakto nga yun mga mare dahil nag-post nga yung may-ari niyan na binibenta niya na nga yung kanyang mga buhangin at graba. Ang sabi ko nga dun sa may-ari, ang kailangan ko lang buhangin, hindi ko kailangan yung graba, kung pwede yung buhangin lang ang bibilin ko. Kaso set na nga daw yun sa halagang 450. Kaya ang ginawa na lang namin mag-asawa dahil murang-mura na nga naman talaga, kinuha na rin namin yung graba pati buhangin. Pagod na pagod talaga si paring MJ kakahakot ng graba at buhangin bago natapos. Fast forward tayo mga mare, ito at nabakbak na yung tiles dito sa flooring ng CR. Excited na ako mga mare makita ninyo yung kinalabasan ng CR namin. Ito na siya mga mare, huwag kayong kukurap. Hala siya, oo yarn. Yun lang mga mare, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!